A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito po ay maikling payo para sa bagong napatnubayan sa Islam. Alalahanin natin na ang pananampalatayang Islam ay para sa ala lamang, kaya't nararapat na ang pagyakap sa Islam ay alang-alang sa kanya at hindi sa anumang pansariling kapakanan o layunin. Kapag natagpuan ng tao ang katotohanan, tungkulin niyang panghawakan ito ng buong puso at katapatan, at nararapat na ipagtanggol ito kahit anuman ang magiging kahinatnan nito, at gayon paman nararapat siyang maging matatag sa anumang pagsubok na kanyang nararanasan alang-alang sa pagpanatili ng katotohanan na kanyang natagpuan. Isang bahagi ng pagdanaw ng utang na loob at pasasalamat sa Allah ang dakila at makapangyarihan, nang dahil sa pagpapalang ipinagkaloob niya sa pamamagitan ng pagyakap sa Islam na iyong mahalin o naisin para sa kapwa ang anumang minamahal o ninanais para sa sarili. Sa makatuwid, anyayahan ang iba upang makibahagi sa dakilang pagpapalang ito. Ang Islam ay hindi pag-ari ng sinuman. Ito ay hindi lamang nakalaan para sa mga Arabo, kundi sakop nito ang lahat ng uri ng angkan ng tao. At ito rin ay hindi rin para sa mga mayayaman, kundi kabilang din maging ang mga mahihirap. Katotohanan, ito ay isang larangang nakabukas para sa lahat. Sa gayon, ang sinumang mahigpit na tumatangan nito at tumutupad sa mga ipinag-utos nito, ang siyang nakakahigit sa karangalan mula sa kanila sa paningin ng Allah. At nakahihigit sa antas ng pag-asa para sa isang dakilang kalagayan sa araw ng pagkabuhay muli. Alalahanin sa pagyakap mo sa Islam, katiyakan na ikaw ay magkaroon ng bagong mga kapatid sa pananampalataya at maaari ding namang ikaw'y makatagpo ng mga kaaway na pinangungunahan ni Satanas at ikaw ay kanyang Satanas hahadlangan mula sa Islam o maaaring ilayo kanya upang hindi mo mapaunlad ang inyong kaalaman sa pananampalataya at antigin ang iyong kaaloban sa pamagitan ng pag-udyok ng iba. Ang Allah ay siyang tunay na karamay at makakatulong sa iyo. Kaya't alalahanin na kapag nalalaman ng Allah na ikaw ay tapat sa inyong puso sa makatuwid, siya ang iyong babay sa mundong ito at sa huling araw. Ang Islamikong pananampalataya ay isang banal na pamamaraan ng buhay at isang saligan, at ang mga Muslim sa tagasunod nito ay tao lamang. Kaya sila ay nagkakamali at makagagawa ng kawastuhan. Samantala, mayroon sa kanila ang tumatangan ng mahigit sa pananampalatayang ito ay mayroon din namang nagkukulang sa kanilang tungkulin. Kaya't sinuman ang nakagawa ng matuwid sa kanila, ito ay bunga ng tamang pag-unawa niya sa katuruan ng Islam at maayos na pagsasakatuparan at pagtalima. Samantala, ang sinumang gumawa ng kasamaan sa makatuwid, ang kanyang kasamaan ay laban sa kanyang sarili. Kaya't hindi maaring pasanin ng Islam ang pagkakamali ng isang tagasunod ng dahil sa hindi niya pagsunod o pagtupad ng maayos. Maaring dahil sa pagyakap mo sa Islam ay mayroong mga taong lubos na matuwa sa iyo at ikaw ay kanilang ipagbunyi sa unang pagkakataon. Ito ay tanda ng kanilang pagmamahal sa iyo. Subalit alalahanin na ang pagkamahalaga ay matagpuan at masilayan ng Allah ang katapatan sa iyong puso at maging sa iyong mga gawain at sa iyong pagtataguyod sa relihiyon. Maaring dahil sa pagyakap mo sa Islam ay mayroong mga taong lubos na matutuwa at sa iyo ikay kanilang ipagbunyi sa unang pagkakataon. Ang Islam ay isang manhaj, landas na dapat tahakin o sundin para sa lahat ng aspeto ng buhay. Kaya't ang Islam ay nag-uutos ng pagdarasal, pag-aayono, kawanggawa at pagsasagawa ng Hajj. At ito ay nag-utos din ng pagkakaroon ng katapatan sa salita, maging mahabagin sa mga mahirap at kapuspalad, pag-alang sa mga nakakatanda at mahusay na pakikitungo sa kapwa. Gayun din ito ay nagbabawal ng pag-inom ng alak at panangangalonya, at ito ay nagbabawal din ng pang-aapi, pagkamainggitin, at ang lahat ng uri ng masamang pag-uugali. Sa kabuuan, ipinag-utos ng Islam ang lahat ng gawang kabutihan
at gawang kapaki-pakinabang at ipinagbabawal naman ang bawat gawaing kasamaan at bagay na nakapinsala maging sa salita, gawa o paniniwala. Ang buhay sa mundong ito ay ginawa ng Allah bilang isang puok ng pagsubok at pagsusulit upang bigyan ng kaibahan ang katotohanan sa kasinungalingan at ang kawastuhan sa kamalian. Ganon din naman ang Allah ay nagtatakda ng ilang karalitaan, pagdurusa sa mga nagkakasala upang dalisayin ang kanilang puso at itaas ang kanilang antas. Kaya't isaisip ang laging tandaan ang katotohanan ito habang ikaw ay nasa unang baitang ng inyong pagiging bagong Muslim. Isang tungkulin para sa isang Muslim na siya ay dapat maging matatag, ang kanyang ipagmalaki ang kanyang bagong pamaraan ng buhay. Siya ay hindi lamang tagasunod nito bagkus dapat niyang ialay o ibahagi sa mga tao ang anumang pag-aari niya ng may pagmamalaki. Tunay na siya ay nagmamayari ng isang dakila at dalisay na bagay. Karagdagan pa nito, siya ay dapat ding maging matalino at mahinahon at mapagpaumanhin sa pakikitungo sa kapwa. Ang Islamikong pananampalataya ay hindi lamang isang karaniwang pagbigkas ng shahada, ang pagbigkas ng La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bagkos, ito ay isang banal na batas, Sharia, na nagsasaayos ng lahat ng aspeto ng buhay ng tao. Ang Islam ay binubuo ng mga akham, alituntunin na dapat sundin. Adab, kagandahang asal, ibada, mga gawaing pagsamba, at muamalat, pakikipag-ugnayan maging ito panglipunan o kalakalan. Kaya't isang pangangailangan ang pag-aral sa Islam sa paraang magaan at marahan. Sa huli, ang bawat isa ay aming hinihimok na magpadala ng Islamikong pag-aaral na itataguyod ng mga Islamic Propagation Office upang matutunan ang mga mahalagang bagay na naukol sa inyong reliyong Islam. Thank you, Brother Muhammad Karim, you Muslim. This is advices to new Muslims by Brother Muhammad Karim Rini. By Arabic, نصائح مختصرة Isinalin sa للمسلم wikang Tagalog ni Al-Jadid. Muhammad Taha Ali. Yes. Thank you, brother.